Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa di kalayuan, ay malungkot na napapatanong ang dalaga na kung sa ganito lamang ba ito magtatapos, at inulit ang sinabi ng dalagang kausap ng ating bida patungkol sa pagiging malamig ng panahon kaya naman ay niyaya na niya itong pumasok sa kanilang tulugan. Sa nangyari ay narinig at nakita naman ito ng dalawa, kaya naman ay sinabihan ng kuya nito ang matandang si Shimyanggak na magpanggap na lamang ito na walang kahit na anong nakita at narinig, na agad naman niyang sinang-ayunan. Bago ang araw na makarating sila sa Yangtze River Hideout, ay tinatanong ni Yeonju kasi Namgangyon na kung hindi ba ang tanawin sa lugar na ito ay dalisay at mapayapa upang maging lugar para sa parating na digmaan, na sinang-ayunan naman ng dalaga at sinabi na ang tanawin sa lugar na ito ay totoong maganda sa natural na paraan, at hindi niya naisip na mayroong digmaan ang magaganap sa lugar na ito laban sa mga Dark Spectral Sect. Nang bigla naman na tinawag niya si Yeonju upang ikagulat nito, at tinanong kung hindi ba ito nag-aalala para sa parating na digmaan bukas, dahil sa labis itong nag-aalala para sa kanya, na sinagot naman ng ating bida na hindi naman talaga siya nag-aalala sa bagay na iyon, ngunit ang mas ipinapag-aalala niya ay ang hindi niya ito makakasama kapag hinati na ang kanilang grupo. Natawa naman dito ang babae at sinabi na siya mismo ang nagtalaga sa kanya upang samahan ang kanyang kuya maging ang matandang si Shimyanggak. Bukod doon ay ang mga dagdag puwersa ng Bandit Union ay sasamahan sila kapag nagawa na nilang makarating sa lugar ng kanilang pagkikitaan, kaya naman ay wala itong dapat na ipag-alala. Napasabi naman si Yeonju na kung may kung anong mangyari sa kanya ay hindi niya alam ang gagawin, ngunit bigla naman itong natigilan nang may iniabot sa kanya ang dalaga. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida, ngunit sinabihan naman siya nito na ang bagay na kanyang hawak ay regalo niya para sa kanya. Sabi pa nito na ang 10-headed demon soldier na nagtungo sa Earth God Tomb sa Mount Jiexia noong nakaraan kung natatandaan pa niya iyon, ay sa tingin niya na nais nilang makuha ang bagay na ito. Napasabi naman ng ating bida na natatandaan niya ang bagay na ito. Mayroong mga sabi-sabi na ang mga miyembro ng Dark Spectral Sect ay nagagawang manakit para sa bagay na ito, kaya naman ay napapatanong siya na kung may pakinabang din ba ito sa kanya. Sabi ni Namgangyon na ang 8-bead bell ay isang divine relic, kahit na hindi niya masabi kung kakailanganin niya ba ito sa sitwasyon ngayon, ay kahit papaano ay nasa kanya ito at hindi na niya pa maiisip na magagawa itong mapasakamay ng mga alagad ng Dark Spectral Sect. Natawa na lamang dito ang ating bida at sinabi na sa palagay niya ay isa itong pampaswerte dahil sa ibinigay niya ito bilang isang regalo, kaya naman ay titignan na lamang niya ito upang hindi maisip na magkahiwalay sila, ngunit sabi nito na wala siyang kahit na anong maibibigay dito, kung alam niya na mangyayari ito ay dapat ay may kung ano siyang nadala. Sinabihan naman siya ng dalaga na kung hindi ba iniligtas siya nito sa isang 10-headed demon soldier na nagawang magpalit ng anyo noong nakaraan, kaya naman ay isipin na lamang niya na isang gantimpala ang isang ito, sa nangyari ay masaya na lamang niyang sinang-ayunan ang sinabi ni Namgangyon. Sa sumunod na araw sa kagubatan malapit sa Yangtze River Hideout, ay habang naglalakbay ang ating bida kasama ng dalawa, ay namamangha naman ang isa at napapasabi na napakabilis ng ating bida, at ang magawang mahabol ito ay napakahirap kahit pa sa kanya, maging ang isa ay napasabi din na ito pala ang isang head sentinel ng Bandit Union, at ang kung sino na nagawang makasabay sa mga 10 greatest master. Nang natigilan naman sila nang tinawag sila ng ating bida at sinabi na kung hindi nila magagawang bilasan pa ay iiwanan na lang niya ang mga ito. Sa nangyari ay humingi naman ng pasensya ang mga ito at sinabi na susubukan pa nilang mas bilasan. Sa isip naman ng ating bida ay naiinis ito dahil sa hindi niya magawang makasama si Namgangyon, at mas naiinis pa siya dahil sa pagiging mabagal ng mga ito. Ngunit sabi nito na kahit papano patungkol doon ay ayos lamang, dahil sa kasama nito ang kanyang kuya at maging ang matandang si Shimyanggak, kaya naman kahit may magawang hamarang sa kanila, ay magagawa nilang maresolba iyon ng mabilis at nang sila-sila lamang. Sa kinaroroonan naman ng mga ito ay napapasabi naman ng isang babae na nais niya sanang makasama din ang Swordmaster na si Yeonju. Nang bigla naman siyang sinabihan ni Namgangchian na dahil sa ngayon ay nasa oras sila ng digmaan na nakataya ang kanilang mga buhay, ay sinabihan siya nito na ituon ng atensyon sa bagay na iyon dahil sa malapit na silang makipagdigmaan, sa nangyari ay agad naman na humingi ito ng despensa. Nang bigla naman na may napansin ang matandang si Yanggak,
kaya naman ay agad nitong sinabi sa lahat na mayroong mga sumusunod sa kanila at mas mabilis ang mga ito kumpara sa inaasahan. Hindi naman pinaniwalaan ito ni Namgang Chian at sinabi na kahit pa mag-umpisa ang mga ito na humabol sa kanilang naging kuta, ay hindi agad makakasunod ang mga ito. Sa isip naman ni Namgang Yon na base sa kanyang nakikitang pagsunod ng mga ito kahit pa tumatakbo na sila sa kanilang pinakamabilis, ay isa lamang ang ibig sabihin nito, nang bigla naman na sinabihan sila ng kuya nito na agad na huminto. Nagsalita naman ang dalawa at sinabi na sinong mag-aakala na dito nila sila makikita, bukod doon ay nais sana nilang atakihin sila mula sa kanilang likudan sakaling magawa nilang umatake sa kanilang hideout, at hindi niya alam kung bakit sinusubukan nila ang tumakas, ngunit hindi maganda ito para sa kanilang lahat dahil ang mga mangyayari ay hindi nakaayon sa kung ano ang nakaplano nilang gawin. Sabi pa nito na nais niyang magpasalamat dahil sa pagbibigay dito ng pagkakataon na makatakas sa lugar ng Earth God Tomb, ngunit hindi na sila pa makakaalis sa lugar na ito. Sa isip naman ng matandang si Yanggak na ito ay ang White Demon na si Juyu Sim, at ang Maimong Blood Killer na si Gok Ilgi, at base sa paglitaw ng mga miyembro ng Radiance Manor, ay ang ibig bang sabihin nito na ang Hundred-Headed Demon King ay nagsanib puwersa na? Ngunit sabi nito na ayon sa kanyang narinig na ang dalawang iyon ay hindi samasang-ayon sa kagustuhan ng isa't isa. Nang napasabi naman ang isa na mukhang ang halimaw na Head Sentinel ay wala sa mga ito, kaya naman ay hindi na niya kailangan pa na magbigay ng signal sa kanyang mga kasama. Masaya naman na sinasabi ng mga kasama nito na wala na silang pag-asa pa na mabuhay, dahil ang lahat ng puwersa ng Radiance Manor ay nakatalaga na sa gubat na ito gaya ng kanilang nakikita. Nang napasabi naman ang dalawa na hayaan nilang siya ang magturo ng leksyon sa mga ito, patungkol sa pagkakamaling kalabanan ang Dark Spectral Sect. Naiinis naman na napasabi si Namgang Chian na kinonsidera na niya ang ilang mga bagay na mangyayari, ngunit ang mga bagay ay mas naging komplikado hindi gaya ng kanyang inaasahan, subalit sabi nito na kung hindi nila magagawang maresolba ang krisis na ito, ay dapat ay hindi na sila pa sumali sa magaganap na digmaan. Kaya naman ay matapang nitong sinabi sa mga kalaban na umpisahan na nila dahil sa haharapin nilang lahat sila. Bago nito sa lugar ng Yangtze River Hideout, ay sinabi ng isa na ang kanilang natagpuan ay ang mga ordinaryong scarecrow na nakasakay lamang sa bangka, at mukhang wala namang kahinahinala sa mga bagay na ito. Sa nangyari ay napasabi naman ang pinuno na sa totoo lamang ay nakakawalang gana ito, dahil bakit naisipan ng Head Sentinel ang tumakas na lamang matapos na magpunta sa kanyang teritoryo. Nang bigla naman itong napasabi na ngayon na naiisip na niya ito, ay hindi ba mukhang nauutakan siya ng mga iyon? Dahil ang Radiance Manor na dapat ay aatake mula sa kanilang mga likudan ay ang kanilang unang makakaharap. Ngunit sabi niya na hindi mangyayari iyon, dahil ang matalo sa isang iyon na kapwa niya Hundred-Headed Demon ay isang ganap na kahihiyan. Kaya naman ay tinawag nito ang kanyang Black Shadow Squad, at inutusan na agad na umalis upang puntahan ang batang si Yonjuka, at ang kung sino ang makakapagsabi sa kanya ng kinaroroonan ng Head Sentinel ay bibigyan niya ng pabuya. Dagdag pa nito na kung sino naman ang magawang makahuli kay Yonjuka, ay magkakamit ng kapangyarihan ng Ten-Headed Soldier agad-agad, dahil dito ay masiglang sinang-ayunan ito ng lahat. Habang papaalis naman ang lahat, ay sa isip nito na hindi niya kailangan na magmadali, dahil kung ang isang iyon ay ang kung sino na madaling mahulog sa walang kwentang patibong, ay wala itong karapatan na magtungo sa kanyang hideout sa una pa lamang. Ilang araw bago ito, ay ibinalita ng isang Hundred-Headed Demonic King ang patungkol sa ating bida. Kaya naman ay napatanong ito na kung talaga bang ganun kalakas ang tinatawag nilang Yonjuka, na sinang-ayunan naman ng isa at sinabi na kung naalala ba niya ang sinabi nito noon sa kanilang pagpupulong kasama ng ibang mga Hundred-Headed Demonic Kings 3 taon na ang nakakalipas. Sinabi niya doon na walang kahit na sino ang magagawang makahadlang sa mga Hundred-Headed Demonic Kings kapag ang mga ito ay nagpakita na sa mundo ng Meruem bukod sa mga 10 Greatest Master, ngunit base sa kanyang naalala, noon ay isa na itong halimaw, isang halimaw na may kakayahang wasakin ang kanyang Shadow Silang Soul Snatching Demonic Art. Ilang taon na ang nakakalipas mula ng araw na iyon, kaya naman ay hindi nito maisip kung gaano na ba siyang naging mas malakas, nasaksihan na nito ang katotohanan at nais nitong iwasan na makalaban siya. Sa nangyari ay inasar naman siya nito at sinabi na hindi niya naisip na uurong din ang bayag ng isang Wung Jaegui,
At parang nais na niyang ikahiya na siya ay isa din sa mga hundred-headed demonic soldier kagaya niya. Nagalit naman nitong sinabi na tumawa lamang ito hanggat nais niya, dahil ang saya sa mukha nito ay mabubure kapag nagawa niyang makaharap ang isang iyon. Sabi pa niya na kung ang labanan na ito ay hindi na magagawang maiwasan pa, ay naniniwala siya na kailangan ng iligpit ang isang iyon sa lahat ng paraan, at base sa oportunidad na mayroon siya, at kahit hindi pa nito nais ang ideya na ganito, ay sila sa Radiance Manor ay nais na makisama sa parating na digmaan, dahil dito ay sinang-ayunan naman ito ng babae at sinabi na titignan nila kung sino sa kanilang dalawa ang unang makakakuha ng ulo ng Head Sentinel. Sabi ng babae na matapos niyang marinig sa mayabang na si Woon Jae-gui ang patungkol sa isang iyon, ay tanging pagtataka lamang ang mayroon siya. Dagdag nito na ilang araw nang patuloy ang kanyang nararamdamang pagkainip matapos ng huli nitong laban sa Sword King ng Namgang Clan, kaya naman ay umaasa siya na sapat ang isang iyon upang mapunan ang kanyang pananibik dahil matagal-tagal na din mula ng huli. Kaya naman ay masayang napasabi ito sa kanyang isip na hindi din magtatagal, ay ang digmaan kasama ng Radiance Manor ay mag-uumpisa na, at kung ang Head Sentinel na iyon ay katumbas ng kakayahan ng isang hundred-headed demonic king, ay ang digmaan na ito ay magiging labis na nakakapanabag. Kaya naman ay hindi na ito pa makapaghintay upang malaman ang tunay na kakayahan ng isang Yonjuka. Pero bago yan, ay nais ko muna kayong ipakilala sa isang investment site na kung saan ay kikita ka ng passive income sa loob ng 60 araw. Sa halagang 300 ay maaari ka ng magkaroon ng passive income na 126, at ito ay sa loob ng 2 buwan, araw-araw, safe, legit, kayang ito at subok na subok ko na mismo, paldo garantisado, kaya naman kesa ipang scatter mo yan bakit hindi mo na lang i-invest? Sure 10 times pa ang panalo, kaya naman kung interesado ka ay ilalagay ko na lang sa description at comment section ng link. Maraming salamat. Sa kasalukuyan naman sa lugar ng kagubatan, ay sinasabi ng ilan sa mga miyembro ng Dark Spectral Sect na huwag nilang bigyan ang mga ito ng oras upang makapanlaban dahil sa tanging 4 lamang ang mga ito, at kailangan nilang durugan sila sa sabayang pag-atake. Matapos na sumugod ang mga ito ng sabay-sabay, ay wala namang nagawa si Namgang Chian kung hindi ang mapasalag na lamang dahil sa dami ng mga ito, subalit sabi nito na hindi nila siya magagawang matatalo ng ganun lamang kadali. Kaya naman ay agad niyan iniwasiwas ang kanyang sandata. Nang matapos ay naiinis naman siyang napapasabi sa kanyang sarili na ang pinaka-problema nila sa sitwasyon na ito ngayon, ay hindi nila magawang matukoy kung sino sa kanila ang isang 10-headed soldier, at sa ganitong sitwasyon na wala si Yonjuka, ay kung ang isa sa mga ito ang magpalat ng anyo bilang isang mabangis na halimaw, ay silang lahat ay magagawang mapaslang. Nang bigla naman na sinabihan ng mga papasugod si Namgang Yon na hindi lamang siya mayroong magandang muka, kung hindi maging ang kanyang martial arts ay ganun din, kaya naman ay gagawin niya ang lahat mapasa kaniya lamang ito upang gawin ang lahat ng nais niya sa kanya. Sa nangyari ay nabahala naman dito ang kanyang kuya, ngunit naghanda naman ang dalaga ng isang teknik, at ito ay ang Namgang Clanyin yang Vanishing Steps technique. Kaya naman ay nagawa niyang mapaslang ang lahat ng papasugod sa isang pag-atake lamang. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang sarili ang kuya nito na kahit papaano ay nagagawa pa din nilang depensahan ang kanilang mga sarili at ito ay dahil sa kanyang kapatid, ngunit mayroon ding limitasyon kung hanggang kailan lamang niya magagawang matalo ang mga ito. Dagdag nito na kahit na ganon, ay mukhang hindi maganda ang sitwasyon ngayon ng panig ng matandang si Shin Yanggak. Dahil sa kailangan niyang makipaglaban sa mga kalaban habang pinuprotektahan si Lady Jean, kaya naman ay mabilis na mauubos ang lakas nito, at ang ganitong klase ng pakikipaglaban ay napakadelikado, kaya naman ay kailangan nilang makaisip ng kung ano. Nang bigla naman na may sumugod kay Namgang Chian, at sinasabi na hindi nito makalimutan ang patungkol sa kanya sa bawat araw na dumadaan matapos na maputol ang kanyang braso, dahil dito ay agad naman siyang umiwas sa mabilisang pag-atake ng lalaki. Nang matapos ay namamangha naman siya sa labis na lakas ng pag-atake na nagmumula sa isang iyon, nang muli naman siyang sinugod nito at sinabi na kung tanging ang plano ba nito ay ang pag-iwas at pagtakbo sa kanya gaya noong una nilang paghaharap, kaya naman ay ipakita nito ang kanyang tunay na kakayahan sa kanya. Sa nangyari ay sa gulat nito ay napasabi na lamang si Namgang Chian na nakakasigurado siya na ang isang ito ay hindi isang madaling kalaban lamang, nang mabilis naman na binigyan ito ng malakas na sipa ng matandang si Shin Yanggak, at nagawang mapatapon sa di kalayuan ang lalaki,
Matapos ay sinabihan naman niya ang binata na mag-iingat ito, dahil kung kahit ang isa sa kanila ay mapapaslang, ay ito na ang kanilang katapusan. Matapos ay kinamusta naman niya ito kung tinamaan ba siya ng atake ng isang iyon, na kinumpirma naman itong wala at ito ay dahil sa kanyang pagdating, kaya naman ay agad siyang nagpasalamat dito, at napasabi na inakala niya na isang swerte dahil sa ang isang 10-headed demon soldier ay hindi sumasali sa kanilang pakikipaglaban, ngunit hindi niya inasahan na susugod ito sa kanya at naghahantay lamang ng pagkakataon. Nang nagsalita naman ang lalaki at sinabi na kahit ano pa ang kanilang gawin ay hindi na sila pa makakaalis sa lugar na ito ng buhay, dahil mayroong 7 10-headed demon soldier sa lugar na ito pa lamang, kaya naman ay tingin ba nila ay magagawa nilang makaligtas sa kanila. Masaya naman siyang inasar ng matandang si Shim Yanggak at sinabi na tanging pagtakas lamang ang kaya nito kagaya noong nakaraan, at ngayon na nakikita niyang nagyayabang siya dito dahil lamang sa madami sila ay labis niyang kinaiinisan. Sinagot naman siya nito na sa tingin niya ay ang matandang kagaya niya ang nagiging mayabang dahil sa hindi nito alam ang kanyang lugar, na sinang-ayunan naman ng isa at sinabi na kung papaslangan nila ang isang 10-headed demon soldier ay magpapalit ito ng anyo bilang halimaw, at alam naman nila na wala sa kanilang mga nandito ang may kakayahan na kaharipan ito. Sabi pa nito na kahit magawa nila at magresulta sa kanilang kamatayan ay hindi magiging sapat, kaya naman ay anong lakas ng loob nilang subukan na mag-ubos ng oras gamit ang ganitong klaseng pamamaraan, at mukha yatang labis nilang minamaliit ang kanilang kakayahan. Dagdag pa nito na alam naman niya ang dahilan kung bakit sinusubukan nila na kumuha pa ng oras, ngunit para sa tinatahak ng head sentinel na si Yonjuka, ay naghahantay ang kanilang 100-headed demonic king na si Wung Jae-gui ng kanilang Radiance Manor, at hindi din magtatagal ay dadating na din si Limihua na pinuno ng Mount Wu Dwelling. Alam nito na labis ang tiwala nila sa batang iyon, ngunit tingin ba nila ay magagawa ng kung sino na kagaya niya ang manalo laban sa 200-headed demonic kings ay nagkakamali sila. Sa isip naman ni Yanggak na kung ang sinasabi nito ay totoo, ay ang kanilang head sentinel ay hindi masisigurado ang kanyang pagkapanalo, kahit ang Sword King na tumatayo sa pinakaitaas ng 10 Greatest Master ay hindi nagawang manalo laban sa 200-headed demonic kings, kaya naman ang kasalukuyan nilang sitwasyon ay hindi nila masasabi, kahit na ikonsidera pa nila ang kanilang kakaibang kapangyarihan na mayroon ng 9 Heavens Master Sword. Dahil dito ay napasabi na lamang ito na ang tangi na lamang na natitira ay ang tulong mula sa Bandit Union, ngunit ang lugar na ito ay napakalayo mula sa lugar ng kanilang pagkikitaan, kaya naman ay ang tangi na lamang nilang pag-asa ay ang makaramdam ang Bandit Union na may kakaibang nangyayari at mabilis na umusad patungo sa Yangtze River Hideout, at umaasa din siya na ang batang si Yonjuka ay babalik ng walang pinsala laban sa 100-headed demonic king. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, matapos na hiwain nito ang mga punong nakahelere sa kanyang harapan, ay gulat naman dito si Wung Jae-gui at napasabi sa kanyang sarili na imposibleng ang batang ito ay mas lalo pang lumakas, at ito ay sa loob lamang ng 3 taon. Nang bigla naman na nagsalita si Yonjuka at sinabi na ayon sa kanya ay sinasabi nito na ang mga anak ng Namgang clan ay ngayon ay nasa labis na kapahamakan, kaya naman ay kung ganun ay kailangan niyang magtungo sa kanila sa lalong madaling panahon, matapos ay binalaan niya ito na kung nais siyang pigilan nito, ay papaslangan niya siya gamit ang kanyang buong lakas. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.